Mga celebrities na kilalang mga supporters ng mga Duterte. Joshua Garcia. Hindi katulad ng ibang mga celebrity, kilala si Joshua Garcia sa pagpapanatili ng low-key profile sa politika. Ngunit nitong nakaraang araw lamang, nasangkot siya sa kontrobersya nang i-repost ng kanyang TikTok account ang isang video na sumusuporta kay VP Sara Duterte sa impeachment hearings nito sa Senado. Sa kabila ng pagtatanggol sa kanya ng kaalyado ng mga Duterte na si Harry Roque, umani ng matinding pambabatiko si Joshua mula sa mga netizen at tagahanga ng ABS-CBN. Sa huli in-unfollow niya sina VP Sara at Senador Alan Peter Cayetano sa Instagram upang tumigil ang issue. Sinasabi naman ng iba na damage control ito para mapangalagaan ang kanyang imahe at karera. Aiko Melendez. Mananatiling matatag ang suporta ni Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez sa pamilya Duterte at kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa kanya, matagal na ang kanyang katapatan sa pamilya, kaya umiiwas siya sa mga personal na away politika upang makatutok sa tunay na paglilingkod. Hayagan din niyang itinakwil ang pagiging neutral at muling pinagtibay ang kanyang buong suporta sa pamumuno ni VP Sara, pati na rin sa posibleng pagtakbo nito sa pagkapangulo sa 2028. Vivian Velez. Mula sa pagiging Miss Body Beautiful ng Takilya at award-winning actress noong dekada 80, malaki ang nagbago sa pampublikong papel ni Vivian Velez sa nakalipas na dekada. Ang kanyang mga iconic na pagganap sa Pieta at Paradise Inn ay napalitan ng aktibong pagsuporta sa pamilya Duterte. Hindi rin nagtapos sa public endorsement ang kanyang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil formal din siyang sumabak sa serbisyo publiko bilang Director General ng Film Academy of the Philippines o FAP. Mas lalo pang tumibay ang kanyang posisyon sa politika nang hirangin siyang Vice President for NCR ng PDP, ang partidong nagdala sa administrasyong Duterte. Robin and Mariel Padilla. Nagsimula ang matatag na alyansa ng pamilya Padilla sa mga Duterte noong 2016 dahil sa personal na utang na loob at pagkilala sa kabutihan ng pamilya. Matapos mahatulan noong 1994 sa kasong illegal possession of firearms, pansamantalang pinutol ang mga karapatang pampulitika ni Robin matapos siyang bigyan ng conditional pardon noong April 1997 ni yumaong dating Pangulong Fidel Ramos hanggang sa bigyan siya ni Pangulong Duterte ng absolute pardon noong 2016. Dahil sa restored civil rights at sa encouragement ni Duterte, tumakbo si Robin noong 2022 elections at gumawa ng kasaysayan bilang pinakamaraming botong nakuha sa pagkasenador. Philip Salvador. Lalong tumibay ang alyansa ni Ipe kay Rodrigo Duterte nang formal siyang sumapi sa partidong PDP. Sa mga pampublikong rally at press conference, siya ang naging vocal defender at tagapagtanggol ng imahe ng pamilya Duterte. Gayunpaman, hindi naging sapat ang kanyang katapatan sa grupo upang manalo sa politika. Bagamat bitbit ang buong suporta at endorsement ni Vice Presidente Sara Duterte noong 2025 midterms, muli siyang nabigong makakuha ng pwesto sa Senado sa kanyang panibagong pagsubok sa halalan. Giselle Sanchez. Higit sa pagpapatawa, matagal nang matatag ang suporta ng artista at TV host na ito sa pamilya Duterte. Bukod sa pagtatanghal sa inaugurasyon ni VP Sara Duterte sa Davao City, ipinagtanggol din niya ang kanyang paninindigan nang patulan ng issue ng kanyang pagdalo sa isang pro-Duterte rally sa The Hague, Netherlands. Iginiit niyang ang kanyang suporta ay mula sa puso at hindi siya nakakatanggap ng bayad sa ginagawa. Bayani Agbayani, isa ang komedyante sa mga pinakakilala at vocal supporter ng pamilya Duterte sa mundo ng showbiz. Bukod sa aktibong pagkampanya para kay Vice Presidente Sara Duterte noong 2022 elections, madalas ding nagtatanghal si Bayani sa mga public event at solidarity gathering para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katunayan noong March 2026, naging bahagi si Bayani sa pagpapasaya sa mga Dabawenyo sa ginanap na concert at solidarity walk para sa ika-81st birthday ng dating Pangulo. Mocha Uson. Mula pa noong 2016 presidential campaign, isa na si Mocha sa mga pinaka-vocal na tagapagtanggol ni Rodrigo Duterte. Ginamit niya ang kanyang Mocha Uson blog bilang pangunahing platform upang isulong ang mga adhikain at programa ng administrasyon. Ang kanyang matatag na suporta ay nagbukas ng pinto
para sa mga pwesto sa gobyerno tulad ng sa MTRCB, PCOO o Presidential Communications Operations Office at bilang Deputy Executive Director ng OWA. Gayunpaman, pinalibutan ng matitinding batikos ang kanyang paninilbihan kung saan binansagan siya ng mga kritiko bilang Queen of Fake News dahil sa kanyang mga kontrobersyal na pahayag. Cesar Montano, isang aktor sa mga kilalang personalidad sa showbiz na hayagang nagtanggol sa estilo ng pamamahala ni Rodrigo Duterte, lalo na sa kampanya nito laban sa krimen at korupsyon. Noong December 2016, naitalaga siya bilang Chief Operating Officer ng Tourism Promotions Board. Gayunpaman, pinag-usapan ng kanyang panunungkulan nang ireklamo siya ng kanyang mga empleyado noong unang bahagi ng 2017 dahil sa mga alegasyon ng irregularidad. Nagtapos ang kanyang termino noong May 21, 2018 matapos siyang maghain ng courtesy resignation sa ilalim ng bagong DOT Secretary na si Bernadette Romulo Puyat na nag-utos ng audit sa mga proyekto ng ahensya. Jimmy Bondoc, mula sa pagiging tanyag na OPM singer sa likod ng kantang Let Me Be The One noong early 2000s, pumasok si Jimmy Bondoc sa mundo ng politika bilang isa sa mga pinakamatapat na kaalyado ng mga Duterte. Nagsimula ang kanyang aktibong suporta noong 2015 para sa presidential bid ni Rodrigo Duterte. Ang kanyang debosyon sa grupo ay nagbukas ng pinto para sa iba't ibang tungkulin sa PAGCOR simula 2016 na humantong sa kanyang pagkakatalaga sa Board of Directors noong 2021. Bit-bit ang kanyang pinag-aralan sa San Beda at UE at ang tagumpay sa bar exams. Formal na niyang naitaguyod ang bagong karera bilang abogado at legal counsel ni Senador Bato de la Rosa. Ay de las Alas, higit sa kanyang titulo bilang Queen of Comedy, naging isa sa mga pinaka-pinag-uusapang personalidad si Ai noong 2022 elections dahil sa kanyang all-out support kay Vice Presidente Sara Duterte at sa Uniteam. Dinala niya ang kanyang husay sa komedya sa iba't ibang entablado ng kampanya sa mga lalawigan at Maynila. Ngunit naging mitya ng matinding kontrobersya ang kanyang pagsuporta kay Mike Defensor sa Quezon City nang lumabas siya sa isang satirical video bilang ang karakter na Mayor Ligaya Del Monte. Isang malinaw na pagpaparinig sa nakaupong alkalde. Ang naturang parody ay nagdulot ng matinding pambabatikos at nag-udyok sa Quezon City Council na ideklara siyang persona non grata noong June 2022. Richard Gomez and Lucy Torres Gomez, kabilang ang mag-asawang Richard at Lucy, sa mga pinakaprominenteng personalidad sa politika ng Leyte na naging malapit na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsimula ang kanilang alyansa noong 2016 nang hayagang suportahan ni Duterte ang pagtakbo ni Richard bilang alkalde ng Ormoc City, habang si Lucy naman ay muling naipanalo ang kanyang pwesto bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Leyte. Matapos ang halalan, formal nilang iniwan ang Liberal Party upang lumipat sa PDP Laban, kung saan naging pangunahing leader sila ng partido sa Eastern Visayas. Ipinagpatuloy nila ang suportang ito hanggang noong 2022 nang aktibo nilang ikampanya ang Uniteam ni Bongbong Marcos Jr. at Sara Duterte, kasama ang pag-oorganisa ng mga rally sa Ormoc City para isulong ang mensahe ng national unity. Ramon R.J. Jacinto, aktibong ikinampanya ng rock and roll musician si dating Pangulong Duterte. Nagtanghal siya sa mga rally, lumabas sa patalastas, at ginamit ang sariling istasyong DZRJ upang ipagtanggol ang Pangulo, batikusin ng mga kritiko nito, at magpalabas ng mga ad ng kampanya. Dahil sa kanyang suporta, itinalaga siya bilang Presidential Advisor on Economic Affairs and Information Technology Communications. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Share your thoughts in the comment section below.